Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkukomento po ang inyong lingkod. Bago po tayo mag-umpisa mga kababayan, syempre po babatiin ko po muna po kayo ng magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong pinasabog po, nagpasabog po ng anomalya ang dating Pangulong Duterte mga tambay. Talagang wala po yatang lihim na hindi nabubunyag mga tambay. Kahit ano yatang gawin nilang tago at sinasabi pong kahit ano pong gawin nilang pagtatakip, kahit ito po ay hindi nasisilip ng mainstream media yata at lalong-lalo ng social media mga tambay. Mga tahimik po yata sila rito sa issue po na pinasabog po ng dating Pangulong Duterte. Ito po, sa kaperahan po natin ito mga kababayan. Ito pong napakalaking pera po natin at napakalaking budget po ang nilaan po natin. Ito pong 2025. Hindi po bababa sa 6 trillion mga kababayan. Kaya lang, ano ang sabi ng dating Pangulong Duterte? Meron daw mga hocus-pocus mga tambay. Ang ginawa po nila, karamihan daw po sa budget ay blanco. Wala pang numero mga tambay. Wala pa. Bakit kaya mga tambay? Ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Invalid. Invalid ang ginawa nila. At ito po ay talagang hindi katanggap-tanggap sa mga Pilipino na ang ating kaperahan ay ganito po ang ginagawa nila. Bakit kaya? Dahil kailangan kaya nilang ng malaking halaga sa darating na halalan? Doon kaya? Hindi kaya? Kaya po, karamihan po ng ginawa nilang budgeting ngayon, 2025, ay karamihan po ay blanco. Blanco. Walang nakalagay. Ano yon? Sila na kaya maglalagay, mga kababayan? Pakinggan po natin ang dating Pangulong Duterte, mga tambay. Yung mga blanco. Hindi mo cannot pass a law with blank. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pagka ganon, there's something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagkaputol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? Tama. It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. Para ka binigyan ka ng blanco cheque dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. Yan, patay. Ginagawa nyo mga blankong cheque, mga kababayan. Ganito po mga politiko natin. Lalo po yata ang institusyon natin sa Kamara, mga tambay. Mapakagagaling po pagdating sa pera, no?
Talagang mga blanco, ginawa daw nila mga tseke. Nagbigay po ang Pilipino ng pondo na hindi bababa sa 6 trillion mga kababayan, pero blanco. Sila na ang bahalang maglagay mga tambay. Para daw tayo nagbigay ng tseke na blanco, pirmado ng mga Pilipino. Tapos sila na bahala kung saan nila dadalhin at kung magkanong numero ang ilalagay nila doon sa mga blanco. Mga blanco, walang nakalagay. Mga tambay, ibang klase, no? Ibang klase po. Ganun po pala, mga katambay, ano? Ganun po pala pagka ang speaker ay pinsan ng Pangulo, mga katambay. Ganun po pala. Hindi pala, nagkakaroon po kaya ng sabwatan pagdating po sa pera, mga kabayan, pagka ang pinsan mo ay Pangulo, ang pinsan mo ay speaker, na doon nagmumula po ang budget ng bansa. Ano kaya masasabi naman dito, mga katambay? Pirmado po ito ng Pangulo. Tapos na po ito eh. Di po ba? Pinirmahan na po ng Pangulo ng Pilipinas ang budget po natin. Tapos na. Pero ngayon, ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Hindi valid. Hindi pwedeng maging valid ang ginawa nilang budgeting for 2025 dahil may mga blank amount. Blank amount, mga tambay. Saan kaya nila dadalhin yon? Bawal na bawal po pala yun sa ating batas. Lalo sa budgeting, kailangan lahat po ay nakaprograma. Nakadetalye lahat kung saan mo gagamitin ang pondo ng pera ng bayan, pera ng Pilipino. Pero dito po sa ginawa nila, napakarami pong blanco ha. Blanco, ibang klase. Kaya po hindi nyo po maluluko si dating Pangulong Duterte. Pinagdaanan niya po yan. Pinagdaanan niya yan. Kaya nga napakarami niyang programa na gawa. Napakarami niya pong build na gawa. At never pong ginawa ng Kongreso sa kanya yan. Hindi po ginawa ng Kamara yan sa kanya. Lalo ng speaker niya. Di po ba? Never ginawa ng speaker po yan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte na ganyan po ang budgeting natin. Puro pera. Kaya marami po natutuklasan talaga si dating Pangulong Duterte na mga anomalya. Pero wala pong investigasyon dito. Never nilang iniimbestigahan. Lalo po ng Senado at Kamara para imbestigahan po ang napakalaking anomalya na pinasasabog po ni dating Pangulong Duterte. Dapat po imbestigahan ito eh. Kaya lang sino po mag-iimbestiga? Kung ang nasa Kamara po ay pinsan ng Pangulo na doon po nagsimula ang napakalalaking problema po pagdating po sa ating kaperahan lalo sa pagbabudget katulad po nito. Bago na naman po itong pinasabog ni dating Pangulong Duterte. Mga blanco naman po. Pera naman natin ito para po sa 2025. Nung nakaraan po, ang pinasabog niya po, yung ginawa pong mga istapa. Ginawa raw po istapa sa atin ng mga politiko, mga tambay, ng bagong Pilipinas. Pera natin sa PhilHealth, na contribution natin, inilipat, kinuhanan na ng hindi bababa sa 60 billion. Ganon din po ang GSIS natin, ma-contribute natin yan. At ang ating SSS para sa ating mga retirement, ay kinuhanan din po for how many billions of pesos? Di po ba? Ngayon, budget na naman. Budget natin. Dahil nga, politika. Dahil kailangan yata nilang manalo, mga tambay. Gagamit yata sila ng napakalaking numero ng pera para lang manalo. Para makabalik sa pwesto lahat sila yata. Gagamitin ang pera po yata natin, mga tambay. Ibubuhos yata sa politika sa 2025, mga katambay. Ito po, ibubuhos yata ang pera natin, ang ating mga tax. At nakautang pa tayo ng how many billions, ha? Billions. Nakautang pa tayo para pampuno sa ating budget, mga katambay. I think, trillion yata ang ating nautang, mga katambay. Hindi bababa po. Ganun po katindi. At ang sinasabi nga natin, kung totoo ang sinasabi ni Senadora Amy Marcos, talagang kailangan nila ng malaking numero ng pera. Dahil doon pa lang sa pagpapabagsak, ha? Sa pagpapabagsak pa lang sa mga Duterte, 1 trillion na. Paano pa kung gusto nilang manalo? Dahil napakabaho na nila. Napakabaho na nila sa mga Pilipino. Sa natutuklasan po ng mga Pilipino na anomalya na walang investigasyong nagagawa. Walang investigasyon ng Senado at Kamara sa napakalalaking pera natin, flood control,
Maharlika Investment Fund, as yung binenta pa raw nating ginto na napakaraming tuni-tunilada. Ano na nangyari? Walang investigasyon. Walang investigasyon. Yung PDIC natin, mga bangko natin na protection natin, insurance ng ating kaperahan sa bangko, nakuhanan din for how many billions? Di po ba? At yung mga inistapa raw po, diba? PhilHealth, GSIS, SSS. Tapos eto na naman yung pera natin, 2025. Budget, mga kababayan. Pero, hindi naman po ito pumuputok sa mainstream media. Hindi naman po nila kaagatin ito, mga kababayan. Ito twist lang nila ito. Ito po, hindi nila palalakihin itong issue na ito. Bakit? Laban sa kanila mga katambay Hindi nila palalakihin at hindi po kaagatin ito ng mga attack dog sa social media. Mga kababayan, kasi pera ito Pera. Napakalalaking numero ng pera ito. Ang binadget natin dito ay 6 trillion mahigit. Intayin natin mga tambay kung paano pasisinungalingan ng gobyerno ito. Kasi pirmado na ito Intayin natin dahil magre-release din po dyan ang pamahalaan, lalo po ang secretary po, si Bersamin. Ang lagi naman po nagsasalita sa Pangulo ay si Executive Secretary Bersamin. Intayin po natin ang kanilang sasabihin po sa pinasabog po ni dating Pangulong Duterte. Kung paano naman po nila ito pangangatwiranan, mga katambay. Kung paano nila pasisinungalingan na mali ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na mga blanco, napakaraming blanco na pinirmahan ng Pangulong Marcos. Pinirmahan niya galing sa Kongreso. Galing po sa Kongreso ito Yung pagbabudget, mga katambay, kung paano po nila inarrange. Di po ba? Kaya ang tingin po ni dating Pangulong Duterte rito, nagkakasabwatan. Sabwatan, mga katambay. Mukhang nagkakasabwatan yata ang Kamara, Senado at ang Office of the President. Hindi kaya? Yan din ang nakikita ni dating Pangulong Duterte. Mukhang malaking sabwatan po ang nangyayari po sa bagong Pilipinas. Ang institusyon po ng Kamara, Senado at ang Office of the President pagdating po sa kaperahan, mga katambay. At dito po natin napapatunayan pagdating po sa pera ng bayan, ang mainstream media ay bulag. Bulag po. Sa mga anomalya, bulag po sila, pipi at bingi. Mga kababayan, kawawa po ang ating bansa. Pagka ganito po ng ganito, ang 6 na taon na panunungkulan po ng bagong Pilipinas, dito lang po tayo dadalhin, mga kababayan, sa ganitong klase po na pagbabudget. Ngayon po, pumutok po ito. Hindi po nila pwedeng pasinungalingan niya kay dating Pangulong Duterte dahil si dating Pangulong Duterte ay hindi po basta-basta Pangulo yan. Napakahusay po yan, lalo sa budgeting nung panahon niya. Nire-revisa niya lahat yan. Binabasa niya lahat ng proposal ng Kongreso. Yung kanilang ipinapasa at pipirmahan niyang budgeting nung 6 na taon niya, binabasa niya yan, nire-revisa niya yan. Kung tama ba ang ginawa ng Kamara at Senado sa pagbabudget po ng pera ng Pilipino. Lalo sa mga proyekto, kung tama ba ang nilalagay ng Kamara at Senado. Di ba? Pero ngayon, mukhang Pangulo ay natutulog yata sa pansitan, mga tambay. Mukhang walang kaalam-alam yata ang Pangulo pagdating po yata sa pera ng Pilipino. Pirma lang yata ng pirma ang Pangulo. Kung hindi man pirma ng pirma, ay alam niya po. Alam niya kaya ang kasabuatan? Sila kaya ay may usapan na kailangan nating gamitin ito di umano. Dahil kailangan nating magpabango sa mga Pilipino. Kailangan nating gumamit yata ng mga survey ng mga media. Kailangan nating magpalakas sa survey kaya. Magpalakas sa media ang ating bagong Pilipinas. Ganon din po sa social media. Kailangan natin ng napakalaking magpapalakas sa atin, magpapabango. At kailangan natin ng maraming attack dog para siraan ng mga Duterte. Pero sa kabila nun, lahat naman po ng baho nila. Lahat po ng baho nila naman ang umaalingasaw. Di po ba? Nakita nyo po, saan lang nila dinadala ang Vice President na mismo ang COA
ay hindi po nagsasabi ang COA na kinurap at kurap ang Vice President sa kanyang confidential fund at sa kanyang budget ng Office of the Vice President. Tanging mga makakaliwa lang po nagsasabing kurap ang Vice President, lalong-lalo ang CPP, NPA, NDF, Makabayan Black, at syempre po mga attack dog sa social media at karamihan po sa mainstream media yata at lalong-lalo po sa institusyon ng Kamara, mga tambay. Kaya nga hirap na hirap silang dalhin sa impeachment yan eh. Bakit? Kasi hindi panahon. Hindi kasi panahon ngayon ng impeachment kasi laglag sila. Ang tamang panahon sa kanila ng impeachment, kailangan makabalik sila sa pwesto. Manalo silang muli ang mga congressman, ang mga senador, mga kababayan. Yan po yun. Pero sa natutuklasan po ngayon natin, natutuklasan ng mga Pilipino, maraming salamat po sa inyo. Dating Pangulong Duterte, nandiyan pa rin po ang pagmamahal nyo sa mga Pilipino. Ang pagmamahal nyo po, lalong-lalo sa ating kaperahan. Napakaganda po. Binabantayan nyo po, dating Pangulong Duterte, ang ginagawa po ng bagong Pilipinas sa ating kaperahan. Dahil kasama rin po kayo dyan, dating Pangulong Duterte. Dahil alam po ninyo kung paano po ang ginagawa po ng gobyerno dahil kayo po ay naranasan nyo po yan ng napakatagal na panahon. Kaya nga po, humahanga ang mga Pilipino sa inyo, dating Pangulong Duterte, dahil lalong-lalo po sa inyong pong syudad, sa inyong city, ay napakaunlad, zero, walang utang, zero debt, ang inyong syudad, napakalinis, at safety, at maunlad ang inyong syudad. Kaya po, nakikita ng mga Pilipino yan, mga kababayan. Nakikita naman natin di ba? Dahil nga, ang dating Pangulong Duterte ay very strict yan. Stricto yan. Napaka-stricto niyan. Pagdating po sa kaperahan, mga kababayan. Lalo po sa mga programa. Stricto po ang dating Pangulong Duterte. Kaya lang, ang napakahirap pong sasapitin po ng bagong Pilipinas, lalong-lalo po ng administrasyon po ng Pangulong Marcos, ay isang damukal po na kaso ito. Pagka sila po ay wala na sa posisyon, dahil ngayon po ay makapangyarihan sila, nakokontrol po yata nila ang gobyerno, nakokontrol po yata nila ang Senado, ang Kongreso, walang investigasyon, di ba? Ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI, nakokontrol po nila. Huwag naman sana makontrol ang Supreme Court, mga kababayan. Kontrolado po nila ngayon ang gobyerno, pati po ang mainstream media yata. Walang anomalyang pumuputok sa mainstream media mabigat. At lalong-lalo sa social media, kontrolado po yata nila lahat dahil sa 1 trillion na marites ni Senadora Amy Marcos. 1 trillion yan, mga kababayan. Kaya po dito, nagtataka rin po si Kamanong, mga tambay. Yung sinasabi po ng mga vlogger, lalong-lalo si Sangkay, ubod na raw po ng yaman ng mga Marcos. Ubod na raw po ng dami ng mga ginto. Napakayaman na raw po. Kayang-kaya daw pong bayaran ng utang ng Pilipinas. Ayon po yan kay Sangkay at napakaraming vlogger. Napakarami raw pong ginto at kayang-kayang bayaran ng utang ng Pilipinas sa interest pa lang ng kayamanan daw po ng mga Marcos. Bakit ngayon? Ang nangyayari po nung maupo po ang Marcos sa ating bansa, unang-una po, nawala yata ang ating ginto. Naibenta po ang ating ginto. Hindi natin alam. Wala po yata ang nire-report sa Pilipino kung paano po nila ginastos o saan nila nilagay ang pinagbilan ng ating kagintuan. Tapos ngayon, yung mga pera na hindi maipaliwanag, yung napakalaki pong budget, lalong-lalo po yung pinasok po nating Maharlika Investment Fund, flood control, 5,500, billion-billion. At yung mga pera na inililipat nila, PhilHealth, GSIS, SSS, PDIC, di ba? At marami pang iba. Tapos ngayon, yung mga budgeting natin, every year, gumagawa tayo magmula nung maupo sila. 2025 pa lang nasilip ni dating Pangulong Duterte yan. Hindi pa niya nasisilip yung 2024. At nung 2023, hindi pa nasisilip yan ni dating Pangulong Duterte. Mga kababayan. Kaya nakapagtataka, parang hindi ka na maniniwala na napakaraming pera ng mga Marcos. Isang damukal daw ang pera pagka yung mga vlogger ang paikinggan mo, isang damukal na pera ang natutuklasan natin na hindi maipaliwanag Di ba? Hindi nila maipaliwanag. Ngayon, hihintayin natin ngayon ang paliwanag nila. Kasi
yung unang sinabi ni dating Pangulong Duterte na istapa ang ginawa nila sa pera natin, wala naman silang paliwanag dyan eh. Di ba? Hindi naman nila na ipaliwanag na mabuti sa Pilipino yan eh. Ano nangyari doon sa mga pinagkukuha nilang pera? Ngayon naman, hintayin natin na ipapaliwanag po nila rito sa pinasabog po ng dating Pangulong Duterte. Kaya po mga kababayan, sana po ito ay mapigilan at maitama po ito. Ito po pinasabog ni dating Pangulong Duterte, yung mga blanco na walang mga numero, ay sana po ay mabago po ito, itama. Kaya lang, sino po magtatama? Sila na nga yung gumawa ng mali. Sa tingin nga nila, tama na yung ginawa nila. Di ba? Tama na nga yung ginawa nila sa tingin nila eh. Dahil sila gumawa nun eh. Di ba? Kaya nakakalungkot po. Talon-talo po ang mga Pilipino. Talaga ang mga Pilipino ay pinagluloko po ang mga Pilipino. Ginagawa po tayong mga tangayata, bobo at gago sa sarili nating bansa. Sa sarili nating kaperahan ay ginagawa po tayo nilang mga bobo at tanga at gago. Buti na lang, meron pong Duterte, katulad po ni dating Pangulong Duterte, na hindi po nila kayang gaguhin, hindi nila kayang ululin at gawing tanga at bobo ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po, dating Pangulong Duterte, at nahandyan pa rin po kayo. Sana po maprotektahan po kayo at ingatan po ng may kapal at ilayo po sa masasama, lalo po sa mga politiko na nag-aambisyon po na kayo'y pabagsakin. Maraming salamat po mga kababayan, nakakalungkot po. At maraming salamat po kay dating Pangulong Duterte sa pagmamahal niya sa Pilipino, sa bayan, lalong-lalo na sa ating bansa at sa ating kaperahan. Mabuhay po kayo, dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok, at ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po. Paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.